Akala nila, ordinaryong tupa lang ang nasa harap nila. Pero nang gabing iyon, may napansin silang kakaiba. Dahil ang mga tupang ito, hindi na basta mga hayop. At kapag nakagat ka ng isa sa kanila, maaari ka ring maging isa sa kanila. Sa isang bukid sa New Zealand, nagsasaya sina Henry at ang kanyang matalik na kaibigang si Tucker sa pagtitipon ng isang kawan ng mga tupa. Hindi makasali sa kanila ang kapatid ni Henry na si Angus dahil may pilay ang kanyang kanang paa, kaya palagi siyang naiinggit sa kanyang kapatid dahil ipinagmamalaki siya ng kanilang ama. Isang araw, pinatay ni Angus ang alagang tupa ni Henry gamit ang isang palakol. Pag-uwi ni Henry, nakarinig siya ng kakaibang tunog at sinundan ito papunta sa kamalig. Medyo madilim doon, ngunit nakita pa rin niya ang dugong tumutulo mula sa kisame. Biglang bumagsak sa harap niya ang bangkay ng kanyang alagang tupa at patuloy na umuungol habang lumalayo si Henry sa takot. Naputol ang sandali nang dumating ang kasambahay na si Ginang Mac na pinagsabihan si Angus dahil sa pagbabalat kayo niya para takutin ang kanyang kapatid. Pagkatapos ay ipinaalam niya sa kanila na namatay ang kanilang ama sa isang aksidente. Pagkalipas ng 15 taon, bumalik si Henry sa bukid. At mabilis na napalibutan ng mga tupa ang kanyang taxi. Ang kalokohan na ginawa sa kanya ng kanyang kapatid ay nag-iwan sa kanya ng matinding trauma at ngayon ay may matinding takot si Henry sa tupa kaya halos atakihin siya ng panik. Sinubukan niyang tawagan ang kanyang therapist ngunit hindi nito masagot ang kanyang tawag. Mabuti na lang at nakaalis ang mga tupa at nakaabante ang sasakyan. Samantala, ang mga aktivista sa hayop na si Grant at si Experience ay tumalon sa bakod upang palihim na makapasok sa bukid. Bigla, isang biplane ang lumipad ng masyadong malapit sa lupa at kinailangan ng dalawa na yumuko. Alam ni Grant na ito ay kay Angus at isinumpa ang pangalan nito. Nang makarating si Henry sa bahay, hiniling niya sa taxi na maghintay kahit na masyadong mahal na ang biyahe. Sa loob, nakakita siya ng mga nakakatakot na ulo ng tupa sa mga dingding at isang cute na larawan mula sa kanyang pagkabata. Sa sandaling iyon, itinutok ni Ginang Mac ang baril sa kanyang leeg, iniisip na isa siyang nanghihimasok. Gayunpaman, nakilala niya ito nang lumingon siya at niyakap siya. Pagkatapos, hinanap ni Henry si Angus at nakita siyang nag-eensayo para sa presentasyon ng kanyang bagong lahi ng tupa, ang Oldfield, na ipinangalan sa pamilya. Medyo malamig na nakilala ni Angus si Henry at nagtataka kung bakit siya narito. Kaya ipinaliwanag ni Henry na sinabihan siya ng kanyang therapist na pumunta upang harapin ang kanyang mga problema. Matapos siyang kutsain ni Angus dahil sa takot pa rin sa tupa, ibinalik niya ito sa bahay at binigyan ng tseke na nagkakahalaga ng $2 milyong para mabili ang bahagi niya sa bukid. Pagbalik sa mga aktivista, natagpuan nila ang laboratorio ng bukid at napansin na ang isa sa mga siyentipiko ay si Astrid, isang babaeng may napakasamang reputasyon. Habang kumukuha ng mga larawan si Experience ng mga manggagawang nagkakarga ng isang mahiwagang kahon sa isang truck. Tumakbo si Grant papunta sa isang cooler para nakawin ang isa sa mga laman nito. Hindi niya nakita ang etiketa na nagsasabing ito ay mapanganib na basura. Habang pauwi na, nakita siya ng mga manggagawa at sinimulan siyang habulin. Sabay-sabay na tumakbo ang mga aktivista at nagtago sa kagubatan kung saan pinagalitan ni Experience si Grant dahil sa pagpapakita ng kanyang mukha. Gayunpaman, naisip ni Grant na mas mahalaga ang paghinto sa genetic engineering. Nang tiningnan nila ang container, nakita nila ang isang nakakatakot na nilalang sa loob at napagtanto ni Experience na ito ay lubhang nakalalasong genetic material. Pagkatapos ay pumasok din ang mga manggagawa sa kagubatan kaya muling tumakbo si Grant. Sa kasamaang palad, nadapa siya at nabitawan ng container na agad na nabasag. Habang lumiko ang mga humahabol, umakyat ang nilalang mula sa container kay Grant at kinagat ang kanyang tainga. Sinubukan ni Grant na hilahin ito ngunit ayaw bumitaw ng halimaw at iniunat ang kanyang balat. Nabangga ito ni Grant sa isang puno ngunit hindi nagtagumpay. Sinubukan din niya itong hampasin ng patpat ngunit aksidenteng natamaan ang kanyang ulo. Pagkatapos ay hinila niya itong muli at sa wakas ay natanggal ito. Naikinahulog sa lupa sa takot. Sumigaw si Grant sa sakit bago bumagsak at gumapang ang nilalang palayo hanggang sa matagpuan nito ang kawan. Nang lumapit ang isang tupa, kinagat ito ng maliit na halimaw. Di nagtagal, lumabas si Experience mula sa kagubatan at nakita ang mga natumbang puno kung saan-saan. Pagbalik sa bahay, ibinigay ni Ginang Mac kay Henry ang ginintoang gunting ng kanyang ama, ngunit sa palagay ni Henry ay hindi siya karapat-dapat sa mga ito. Handa na siyang umuwi, gayunpaman, sinabihan siya ni Ginang Mac na libutin ang bukid upang harapin ang kanyang mga kinatatakutan. Sumama si Tucker sa kanya dahil siya na ngayon ang tagapamahala ng bukid. Nagmaneho sina Henry at Tucker paakyat ng burol ngunit pinahinto ang truck ng isang tupang dumudugo ang ilong ang humarang sa kalsada. Tiningnan ni Tucker ang sugat ng hayop habang sinusubukan ni Henry na tawagan ang kanyang therapist ngunit wala siyang signal.
Dahil nalilibang ang mga lalaki, palihim na pumunta si Experience sa likod ng truck para nakawin ng isang rifle. Pagkatapos ay itinutok niya ito sa kanila at pinilit silang tulungan siyang hanapin ang kanyang kaibigan. Sa kakahuyan, nahuli ni Grant ang isang kuneho at kinain ng hilaw na laman nito. Nang marinig niya ang pagtawag ni Experience sa kanyang pangalan, mabilis siyang nagtago. Nauubusan na ng pasensya si Experience, ngunit hindi siya sineryoso ni Tucker dahil nakalagay pa rin sa safety ang rifle. Nagkunwari siyang ipinakita niya sa kanya kung paano ito ayusin at madaling kinuha ang armas mula sa kanya. Samantala, nakarinig ng ingay ang isang manggagawa sa bukid sa labas ng kanyang kusina. Lumabas siya para mag-imbestiga, ngunit sumigaw nang may umatake sa kanya. Ilang minuto ang lumipas, nakita ni Experience at ng mga lalaki ang usok na nagmumula sa bahay ng empleyado at nagmadali silang tingnan ito. Nakakita sila ng nasusunog na kaldero sa kalan at dugo sa buong kusina. Hinanap nila ang nawawalang manggagawa at nagulat si Henry sa isang bungo ng tupa sa dingding. Bigla, lumitaw ang sugatang tupa sa pasilyo at umungol sa kanila bago sila hinabol. Kaya kinalagkad ni Henry ang lahat sa susunod na silid at nilock ang pinto. Sinimulan ng tupa ang pagkatok sa pinto gamit ang ulo nito, kaya itinulak ni Tucker ang ilang muebles para harangan ito. Sinisi ito ni Experience sa mga eksperimento ni Angus, na hindi alam ni Henry. Pagkatapos ay sumigaw siya nang makita ang katawan ng trabahador sa likod ng kama. Kalaunan ay nagawang butasin ng tupa ang pinto at binaril ito ni Tucker sa ulo, dahilan para matumba ito. Gayunpaman, agad na bumalik ang tupa at kinailangan itong barilin muli ni Tucker para tuluyan itong mapatay. Nang umalis ang tatlo sa bahay, nakakita sila ng isang grupo ng mga tupa sa labas ng pinto. Nauna si Tucker para paandarin ang truck habang gumagamit si Experience ng mga pamamaraan ng pagmumuni-muni para panatilihing kalmado si Henry habang naglalakad sila sa gitna ng mga tupa. Bigla, nakakita si Tucker ng isang tupang ipinasok ang ulo nito sa pinto at sinubukang abutin ng baril, ngunit muntik na siyang kagatin ng halimaw. Sa wakas ay sumakay sina Experience at Henry sa truck at agad na umalis si Tucker, ngunit ang tupa ay nasa upuan pa rin ng pasahero at patuloy na sinusubukang kagatin ito. Dahil sinusuntok ito ni Tucker para itulak pabalik, hindi niya ito makontrol ng maayos. Nakakita si Henry ng chainsaw sa likod ng truck, ngunit nang paandarin niya ito, hindi niya ito makontrol at nauwi ito sa pagkahulog. Pagkatapos ay ilang beses na hinampas ni Tucker ang ulo ng tupa sa manibela, kaya't yumuko ang tupa at kinagat ang paa nito. Dahil sa pagkadismaya, sinipa ito ni Tucker ng ilang beses bago kinuha ang rifle at sumama sa iba pang nasa likuran, nanunumpa na maayos ang kanyang katawan dahil pinoprotektahan ng kanyang bota ang kanyang paa. Nasa manibela na ngayon ang mga tupa at dinala sila patungo sa isang bangin, kaya tumalon ang tatlo bago pa man mahulog ang truck at bumagsak sa dalampasigan. Ayon kay Experience, maganda ang tanawin, ngunit ipinaliwanag ni Henry na dito namatay ang kanyang ama. May isa pang tupa na lumitaw sa malapit. Gayunpaman, tila normal lang ito, kaya binaliwala na lang ito ni Tucker. Gusto sanang humingi ng tulong ni Henry, ngunit napagtanto niyang naiwan niya ang kanyang telepono sa truck. Wala silang ibang magawa kundi ang maglakad pabalik. Samantala, inalis ng isang siyentipiko ang nakalalasong basura sa pamamagitan ng pagtatapon nito sa kakilakilabot na hukay. Habang pabalik, nakita niya ang dalawang tupa na nakatitig sa kanya, kaya tinahol niya sila para kutsain. Bigla siyang kinagat ng isang tupa sa likuran. At sinugod siya ng isa pa. Inaayos ni Angus ang kanyang event at napansin ang isang kotse sa labas ng kanyang bahay. Nakatulog na ang driver ng taxi at umabot na sa $1,000 ang taximeter. Nang mapagtanto niyang naroon pa rin si Henry, sumakay si Angus sa kanyang sasakyan upang hanapin siya. Malapit sa mga burol, nadatnan niya si Grant na nakaharang sa kalsada. May depekto ang mukha ni Grant, ngunit hindi nito napigilan ang kanyang pagsigaw kay Angus dahil sa ginawa niya sa mga hayop. Nagkaroon ng pagtatalo at pinagalitan ni Angus si Grant habang sinusubukan niyang paalisin ito. Kaya kinagat ni Grant ang kanyang kamay bago tumakbo palayo. Ilang sandali pa, nakaramdam ng kaunting sakit si Tucker at napagtanto na nagawa nga ng tupa na kagatin ang kanyang paa. Hinubad niya ang kanyang bota at natakot nang matuklasan na ang kanyang paa ay naging kuko na tulad ng sa tupa. Sa sandaling iyon, natagpuan sila ng kawan at sinimulan silang habulin. Kaya walang nagawa ang tatlo kundi magtago sa lab. Habang nagpapagala-gala sa bawat silid, nagulat ang grupo nang makita ang isang tupang nakasabit sa kisame na nakabuka ang tiyan. Ang puso nito ay tumitibok pa rin at nang sila ay masyadong malapit, ito ay pumutok. Gusto itong barilin ni Tucker, ngunit sila ay naantala ni Angus at Astrid na tinatawag itong aghampang agrikultura. Biglang tinurukan ni Astrid ng pampakalma ang leeg ni Tucker. At nang siya ay bumagsak, kinuha ni Angus ang kanyang sandata. Nang magbanta siyang babarilin sila, tumakas sina Henry at Experience.
Pagkalabas nila ng laboratorio, hinabol ulit sila ng mga tupa. Tumakbo ang dalawa ng mabilis hanggat maaari at napunta malapit sa butas kung saan nila natagpuan ang natira sa katawan ng siyentipiko. Tinawid nila ang bakod ng hukay at nilak ito para pigilan ang mga tupa sa pagsunod sa kanila, ngunit dumating din si Angus. Nakakagulat, hindi siya inatake ng kawan. Nandidiri si Henry sa mga plano ng kanyang kapatid, kaya itinapon niya ang tseke, sinasabing tapos na ang kanilang kasunduan. Patuloy na sinusubukan ng mga tupa na makalusot sa bakod at labis na natakot si Henry kaya aksidente siyang nadulas sa hukay. Nahawakan ni Experience ang kanyang braso at humingi sila ng tulong kay Angus, gayunpaman, lumayo siya at sinabing may mga aksidenteng nangyayari. Dahil hindi na kayang tiisin ni Experience ang bigat ni Henry, nahulog sila sa hukay at bumagsak sa mga nabigong eksperimento. Ayaw ni Experience sa amoy, kaya nagsindi siya ng kandila ng aromatherapy. Kinuha ito ni Henry mula sa kanya upang gamitin bilang liwanag upang mahanap ang labasan. Sa laboratorio, nagtataka si Angus kung bakit hindi pa dumarating ang mga manggagawang tinawag niya para ilipat ang kanyang mga espesyal na tupa. Sa mga burol, kinakain ng mga tupa ang mga manggagawang iyon. Ang sugat ni Angus sa kagat ay nagiging medyo mahapdi, kaya hinayaan niya si Astrid na kumuha ng sample para sa pananaliksik. Sa hukay, nakahanap ang dalawa ng isang lagusan at nagsimulang tumawid dito. Ikinwento ni Henry kay Experience ang tungkol sa mga isyu ng kanyang pamilya at kung paano niya nais ng pagtatapos, ngunit itinuro ni Experience na ito ang kanyang mga pinagmulan. Bigla silang nakarinig ng isang tupang papalapit, na ikinagulat ni Henry at naging dahilan upang patayin niya ang apoy ng kandila. Mabilis itong sinindihan ni Experience at sabay silang tumakbo habang naririnig muli ang paglapit ng tupa, ngunit natuklasan nilang may harang ang lagusan. Pagkatapos ay tiningnan ni Henry ng mas malapitan gamit ang kandila at nakakita ng isang mas maliit na lagusan sa ilalim. Nang marinig ang paglapit ng tupa, wala nang ibang nagawa ang dalawa kundi ang gumapang sa maliit na butas. Masyadong natatakot si Experience at hindi na makapagpatuloy, kaya inulit ni Henry ang kanyang mga pamamaraan sa pagmumuni-muni upang pakalmahin siya. Sa sandaling iyon, sinubukan ng isang tupa na kagatin ng paa ni Henry, kaya sinimulan niya itong sipain upang pigilan ito habang patuloy na gumagalaw si Experience. Nang sinubukan niyang dumaan sa isang mas maliit na butas, naipit siya, kaya itinulak siya ni Henry para tulungan siya. Pagkatapos ay gumapang din siya sa butas, at di nagtagal ay itinusok ng tupa ang ulo nito, ngunit hindi magkasya ang katawan nito. Inihagis ni Henry ang kandila dito, sinilaban ito para patayin. Samantala, tinanong ni Ginang Mac ang tungkol kay Henry, kaya sinabi sa kanya ni Angus na umalis ito nang hindi nagpapaalam na kakaiba para kay Ginang Mac. Sa kanyang silid, binendahan ni Angus ang kanyang sugat at nagsanay sa pagsasalita sa salamin, ngunit nataranta siya nang malaman na nagsasalita siya ng parang tupa sa pagitan ng mga salita. Kalaunan, nagawa ni na Henry at Experience na makaalis sa hukay at makarating sa kamalig kung saan nila hinugasan ang lahat ng dugo. Nakarinig sila ng kakaibang ingay at pumasok sa loob para mag-imbestiga para lamang matuklasan na si Grant ay naging isang malaking tupa. Ang tunog na kanilang narinig ay ang tunog na nanggagaling sa kanya. Sinaktan ni Grant si Henry ng napakalakas kaya't lumipad siya. Habang sinusubukan ni Experience na mga tuwiran sa kanyang kaibigan, natagpuan ni Henry ang gunting at sinubukang saksakin ang leeg ni Grant. Ngunit madali siyang natanggalan ng armas ng halimaw at muling pinatumba. Nagsimulang tumakbo ang dalawa sa lalong madaling panahon at malinaw na hinabol sila ni Grant. Tumakbo sila ng ilang sandali hanggang sa maisara ni na Henry at Experience ang isang gate sa likuran nila. Gayunpaman, nang sinubukan nilang umalis, natuklasan nilang nakulong din sila. Pagkatapos ay binuksan ni Grant ang gate at lumapit, kaya napansin ni Experience ang dugo sa bibig nito. Sinimulan niya itong pagalitan dahil sa pagkain ng karne na nagpapanatili sa kanyang atensyon na hindi maalis hanggang sa mabuksan ni Henry ang pinto. Lumabas ang dalawa at isinara muli ang pinto sa likuran nila na pumigil kay Grant sa ngayon. Sa laboratorio, pinag-aralan ni Astrid ang paa ni Tucker at naisip niyang dapat niya itong turukan ng likido mula sa isang artipisyal na sinapupunan ng tupa. Gayunpaman, sinabihan niya ang kanyang assistant na maghintay nang magsimulang magkumbulsyon si Tucker. Ang ulo nito ay naging isang deformed na tupa, kaya binigyan siya ni Astrid ng iniksyon na nagdulot ng isa pang kumbulsyon na nagbalik sa kanya sa pagiging tao. Nang umalis si Astrid sa laboratorio, natuklasan niya na kinakain ng mga tupa ang kanyang namatay na assistant. Nakita rin siya ng kawan at mabilis siyang pinalibutan, kaya tumakbo si Astrid papunta sa kakahuyan. Habang naririnig ang mga ungol sa likuran niya, nag-ambala siya at aksidenteng naipit ang kanyang mga paa sa putik. Sinamantala ng mga tupa ang pagkakataong tuluyan siyang lamunin.
Samantala, tinanggap ni Angus ang lahat ng mga potensyal na mamumuhunan sa kanyang event at uminom ng maraming tubig habang nagsasalita upang pigilan ang kanyang sarili na gumawa ng tunog, ngunit nagambala ang mga tao sa lahat ng ingay na nagmumula sa kahon. Nagpasya si Angus na buksan ang kulungan ng mas maaga at ipinakita sa lahat ang kanyang magandang matandang tupa sa bukid. Habang pumapalakpak ang mga tao, nagsimulang umungol ng medyo malakas ang tupa na narinig ni Ginang Max sa ilog. Pagdating ni Henry at Experience sa kaganapan, natakot sila nang makita ang buong kawan na tumatakbo din sa lugar. Tinawag sila ng ingay ng tupa sa event at ngayon ay masaya silang kumakain sa lahat ng mga bisita na hindi makatakas dahil napakarami nila. Habang napupuno ng takot at dugo ang lugar, tinitigan ni Angus ang isang tupa sa mata, ngunit umalis ang hayop. Nang tumingin si Angus sa ibaba, natuklasan niya na ang kanyang kamay ay naging kuko. Sa sandaling iyon, dumating si Ginang Max sakay ng kanyang sasakyan upang iligtas sina Henry at Experience. Habang papalayo sila, aksidente nilang nabangga ang isang tupa sa kotse at nalungkot si Experience sa pagdiriwang. Kasabay nito, dinala ni Angus ang tupang nasa bukid sa kanyang opisina at nilock ang pinto bago inaliw ang kanyang alaga. Di nagtagal, pumasok din sa bahay si Henry at ang iba pa at sinubukang gamitin ang telepono. Ngunit naputol ang linya. Biglang lumabas si Grant mula sa dilim at sinugod si Henry na nakakita ng ilang lamang loob sa balde at inihagis ito sa lupa. Agad itong kinain ni Grant at nagmadali si Henry para kumuha ng shotgun ngunit walang bala. Dahil tapos na kumain si Grant, hinagisan siya ni Henry ng spice sauce para muling ma-distract na nagbigay daan kay Ginang Mac na ipasa sa kanya ang mga bala. Bago pa siya makapag-shoot, sinugod siya ni Grant. Kinuha ni Ginang Mac ang baril. Ngunit hiniling sa kanya ni Experience na huwag barilin ng kanyang kaibigan. Sa halip, kumuha siya ng karayom at gumamit ng acupuncture technique para patulugin si Grant. Kinagabihan, umulan, kaya pinalibutan ng mga tupa ang bahay para maghanap ng masisilungan. Inilipat ng 3 ang mga muebles para harangan ang lahat ng pasukan at napansin nilang nakakandado ang studio. Isang naghihinalang si Henry ang nagmamadaling umakyat sa taas at nakita si Angus na nakasuot ng kanyang panloob. Lumalabas na gumagawa siya ng kababalaghan kasama ang mga tupang nasa bukid. Inisip ni Henry na kasuklam-suklam ito at naghanda na barilin ang mga tupa, ngunit pinigilan siya ni Angus at isiniwalat na ginawa niyang genetic engineer modified ang mga tupa gamit ang DNA niya at ng kanyang kapatid. Nang marinig nila ang mga tupang sumusubok na pumasok, naisip ni Henry na barilin ang kanyang kapatid, ngunit ibinigay niya rito ang sandata at nagpaalam ng huling beses bago umalis. Habang paakyat, nakita niya ang mga tupa na isinusuksok ang kanilang mga ulo sa mga sirang bintana, kaya kinuha niya ang mga gintong gunting mula sa isang mesa. Nakarating ang 3 sa balkonahe at natuklasan na ang mga nakaligtas sa pangyayari ay naging tupa rin. Napansin din nila ang pag-alis ni Angus at napagtanto na makakatakas siya sakay ng kanyang biplane. Nang itinaas ni Henry ang kanyang braso, napansin ni Ginang Mac ang isang sugat, ibig sabihin ay kinagat siya ni Grant habang nag-aaway. Pagkatapos, tinulungan ni Henry ang mga babae papunta sa kotse at sinabihan silang umalis nang wala siya. Matapos siyang halikan ni Experience, kinuha niya ang balat ng tupa na nagpapalamuti sa mga upuan ng kotse. Sa pamamagitan ng pagpapanggap na isang tupa, tinawid niya ang bukid kasama ang kawan at nakita ang ilang tupang gumagawa ng kababalaghan. Biglang may isa sa kanila ang sumugod sa likuran niya at sinubukang gawin din ito sa kanya, kaya ginamit niya ang hawak niyang pamalo at pinalo ito sa kanyang sensitibong parte. Lumayo ang tupa at natanggal ang kanyang disguise, ngunit walang umatake sa kanya dahil infected din siya. Nang sa wakas ay umalis na ang mga babae, nagmaneho si Ginang Mac na parang baliw habang binabaril ni Experience ang sinumang tupang maglalakas loob na lumapit. Samantala, pinaandar ni Angus ang kanyang biplane at kinuha ang kanyang espesyal na tupa mula sa kamalig. Gayunpaman, nabitawan niya ito nang magsimulang manginig ang kanyang katawan habang nagbabago ito ng anyo. Sa sandaling iyon, pumasok si Henry sa kamalig at sinugod siya ni Angus. Naiwasan ni Henry ang kanyang suntok at nagsimulang tumakbo, kaya't nagkaroon ng panibagong habulan. Nahanap siya ni Angus at sinimulang iuntog ang kanyang ulo sa isang pader habang itinuturo ni Henry na maaari sana nilang sabay na patakbuhin ang bukid kung hindi sinira ni Angus ang lahat. Bigla niyang sinaksak ang leeg ng kanyang kapatid gamit ang mga gintong gunting, ngunit lalo lamang itong nagdulot sa kanya ng pagbabagong anyo. Nagmadali si Henry para kunin ang baril, ngunit madali siyang na-disarm ni Angus at umungol sa kanya. Nang tumakbo palabas ng kamalig si Henry, nakita niya ang biplane na gumagalaw. Hinabol siya ni Angus ngunit naantala siya ng asong tagapagbantay ng tupa sa bukid na tumatahol sa kanya. Dahil isa ng tupa si Angus ngayon, hindi niya mapigilan ang kanyang katawan sa pagsuko sa aso. Biglang tinamaan ng eroplano si Angus mula sa likuran at pinutol ang ilang piraso ng laman sa kanyang katawan, ngunit buhay pa rin siya. Sinubukan ni Angus na umatake muli,
Gayunpaman, lumitaw si Tucker sa kanyang normal na katawan at tinurukan si Angus ng serum ni Astrid, dahilan para ito ay bumagsak at maging tao muli. Pagkatapos ay pinainom din ni Tucker si Henry ng serum upang matigil ang impeksyon. Pagkatapos, ginamit ng grupo ang asong tagapagbantay ng tupa upang tipunin ang lahat ng mga tupa at gamutin silang lahat sa kamalig, ngunit napagtanto nilang wala silang sapat na serum para sa lahat. Biglang lumitaw si Angus at hinayaan ang mga tupa na magpista bilang pangwakas na pamamaalam. Nilamon siya ng mga hayop sa loob ng ilang minuto at di nagtagal ay nagsimula silang umutot. Dahil ang mga utot na iyon ay puno ng nasusunog na methane. Inihagis ni Henry ang isang lighter sa kanila upang pasabugin silang lahat sa isang malaking pagsabog. Pagkalipas ng ilang panahon, nagtatrabaho si Henry sa bukid dahil ang karanasang ito ay nakapagpagaling sa kanyang takot. Tinulungan siya ng grupo na gamutin si Grant na ngayon ay nalulungkot dahil naaalala niya ang pagkain ng kuneho. Nagbahagi si Ginang Mac ng merienda na tinatawag na mountain oysters at si Experience ay masayang kumain ng isa para lamang iluwa ito nang sabihin sa kanya ni Henry na yun ang pribadong parte ng tupa. Sa mga burol, binabantayan ng asong tagapag-alaga ng tupa ang bukid at nagsimulang umungol tulad ng tupa. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.